Anak, sorry ah. Wala ka na, nanay, dapat sorry kasi hindi mo ginusto yan. Sabi ko nga sa'yo, ano man yung iba doon nila, maniwala man sa hindi, wala akong itatago na nagagalit ako sa'yo. Alam ni God na, Matatanggapin ko yun, anak. hindi. Gusto kong linawin sa'yo, Nay, na nakikita ngayon ni Lord na wala akong nararamdamang galit. Kundi, ang nararamdaman ko sa'yo, pagmamahal at gusto ko, ipagtanggol ka na sa mga taong alam kong gagawa sa'yo ng hindi tama. Ngayon, alam kong kaya ko na kahit paano. Kasi, ng mga bata ako, siguro hindi, wala pa akong lakas. Pero ngayon, kaya ko na. Kaya, yun, sinasabi ko na gagawin ko lahat, maipagtanggol ka lang. Kasi, at least, sa panahon ngayon, kahit paano, hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka. Gusto ko maramdaman mo na may anak ka na walang nararamdamang galit sa'yo. Kasi, yun, basta nakikita po ngayon ni Lord, wala akong nararamdamang galit sa'yo kasi biktima ka. Ikaw ang kinawawa dito. So, wala akong sa'yo. Basta ang nararamdaman ko ngayon, pagmamahal at syempre awa. Kasi bakit may ganong tao na inabuso. Talagang, sabi ko nga, napapanood ko nga po na palabas na inaabuso ang kahinaan ng isang tao, sa sariling ina ko pa po nangyari. Kaya sabi ko, hanggang malakas ako, hanggat ipagtatanggol kita sa kung sino man ang nagnanais na gumawa sa'yo ng na alam din po ng anak ko na nalalaman na para diyan. Kasi po matalino po ito eh. So meron ka na pala talagang Aba. Parang na sisingkin na po sa... Pero ang pinaka ko lang po talaga nung time nga po nung nag-usap tayo. Nung araw po na yun. Parang binigyan ko yung sarili ko po ng oras. Parang i-detalye po sa ko. Yun, habang iniisip ko nga po yun, talagang hindi ko, aaminin ko po talagang umiyak po ako na bakit gano'n, bakit. Marami po akong tanong na bakit, pero sabi nga po, hindi naman nga po lahat ng tanong na bakit is kailangan ng sagutin kasi yun na po ang katotohanan. Sagutin man po, nandito na po talaga yung katotohanan. Yun na po yung katotohanan na hindi na po ang maibabalik ang na nakaraan kasi pagkakamali na po yung nagawa. Kaya sabi ko nga po, sabi ko naman, pagpapatawad na nga lang po talaga ang kailangan. Anak ko naman. Kaya kung maniwala man po kayo sa akin o hindi, yan nga po yung about sa kung ano po yung pagtatapat ni nanay, na katotohanan. Hindi ko siya, hindi kalahating porsyento sa 1%. Wala po akong galit, wala akong pagsisisi. Kasi una't-una pa lang po na, sabi ko nga po, nagkakaroon na ako ng muang sa mundo, nagkakaroon na ng pag-iisip na kung ano ba talaga yung mangyayari. Sinasabi ko, biktima siya. Hindi ko anak ako na hindi ko dapat siya sisihin. Kasi wala naman nga pong tao o isang babae na hahangarin na ganun yung mangyari sa buhay niya. Kasi lahat naman nga po ng babae sa mundo, inahangad na maayos mula pagkabata hanggang pagtanda niya. Kaya masasabi ko na, yan po yung ano nga po yung katotohanan. Wala akong galit sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. At gagawin ko pa rin. Gagawin ko lahat ng makakaya ko sa ano man ang mangyari. Siya pa rin. Para sa kanya pa rin po yung ginagawa ko. Sabi ko nga, makakapagtapos na ako. Na at least kahit pa paano may isang pangarap na ako na makakamit, na maibibigay ko na sa kanya na alam kong isa yun sa makakapagbigay sa kanya ng ligaya na kahit pa paano. Parang talaga pong utay-utay na matatakpan na yung dilim na nangyari sa kanya. Yun po yung isa kong pinaka-goal and then yun nga po, dahil hindi pa nga po talaga siguro laan to ng Diyos na pagtagpuin kami ng kapatid ko. Yun, set by set po talaga ang ginagawa ko sa pagkamit ng pangarap ko na para talaga kay nanay. Kaya sabi ko, kung hindi man nga po ito yung will ni Lord na panahon o oras, alam ko, gagawin at gagawin ang lakas ko para lang kahit pa paano
hindi ako magsisi sa dulo na sabi nga po hanggat buhay ang magulang, sulitin ang pagkakataon. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat para dumating sa punto na magkakilanlan, magkakita kami. Hindi nga man po niya sa akin sabihin na gusto niyang makita talaga yung anak niya. Nababasa ko po sa mga mata niya. Kaya sabi ko, gagawin ko po lahat pagka nakapagtapos ako, konting hahanapin ko bilang ate. Tutulungan ko kung ano talaga yung pangangailangan ng kapatid ko kasi hindi naman nga po namin dalawa ginusto kung ano yung pinagmulan namin. Kaya yun, nung nalaman ko nga po na may kapatid na may pamangkin na ako, sabi ko sa sarili ko, ikaw ang ate, Karen. Pagka nakakaluwag-luwag na ako, hahanapin kita, handa kitang tulungan sa abot ng makakaya ko. Kasi yun man lang, at least, maiparamdam ko sa kanya na kahit ganito yung nanay namin, na hindi pa man niya nakikita na medyo may negative din po na pumapasok sa isip ko, baka ikahiya niya. Pero sabi ko nga po sa sarili ko, kapag dumating yung araw na yon na magkita kami, lahat ng kung ano yung itinuro sa akin, kung ano ako ngayon, yun yung isi-share ko sa kanya. Kasi hindi niya po pwede kung may pag-uhusga siyang manggaganap para sa nanay namin. Gagawin ko yung best ko para talaga maipagmalaki sa kanya na hindi dapat niya husgaan kasi sobrang lakas ng nanay namin. Kaya yun po. So sa'yo, Ate Karen, mas okay sa'yo na magpa-DNA test tayo? Siguro po kung ano po, huwag na po muna ngayon. Sana Kasi po, siguro sariling sikap ko na lang po kasi ako po yung may gusto. Kaya gusto ko po talagang sa Sinabi ko na po pagod. sa kanya. Pagka po kasi ako, anak, may trabaho ka na. Para gusto mo malaman kung sino ama mo. Nag-usap na po kami nung siya po sino ba nung nabuklat po yung kaso ng tatay ko, napunta po ako ng Malolos. Okay. Pero yun nga po, hindi ko naman nga po sa inyo inuobligada na kayo po yung... Basta po ako po, kung ayun nga po, kung kayo po ay mag-offer nga po about dun sa pagpapadini. Pero ang masasabi ko po siguro, this time, gusto ko po sa sariling pagod ko po manggagaling yung pwede. Siguro, hindi nga po ito yung tamang panahon. Alam kong hindi pa na, ibibigay po ni Lord yung talagang alam kapag kaya ko na. Ako po talaga yung makakapag-provide kasi ayoko naman po na, yun nga po, sobra-sobra na po yung tulong niyo po nabibigay sa akin. Kaya po, yun. Ang sa akin lang din naman. Ay kuya, pwede po bang ako naman po magsalita? Apo. Ako naman po, patag na po ako. Yung ako po yung sarili ko. Patag na po ako, nagpalagit na po ako. Pakisip na po ako. At saka po, hirap na po ako. Papagalitan na ako ng doktor ko. Kaya po ako pinalagit na. Kasi nakikita, na po ito lumaki. Hindi po ako nagbuhat ng bata. Ang lolo niya, siya ang nagtsagang Una lang nga daw po kay Lolo. Oo po. Siya po bumiling gatas. Ako naman po hindi, bagong panganak, hindi naman po ako makapagtatrabaho. Anak, sorry Wala ka na, nanay dapat kahingi sorry kasi hindi mo ginusto yan. Sabi ko nga sa'yo, ano man yung iba doon nila, maniwala man sa hindi, wala akong itatago na nagagalit ako sa'yo. Alam ni God, matatanggapin ko yun. Hindi. Gusto kong linawin sa'yo, Nay, na nakikita ngayon ni Lord na wala akong nararamdamang galit. Kundi, ang nararamdaman ko sa'yo, pagmamahal at gusto ko, ipagtanggol ka na sa mga taong alam kong gagawa sa'yo ng hindi tama. Ngayon, alam kong kaya ko na kahit paano. Kasi, ng mga bata ako, siguro hindi. Wala pa akong lakas. Pero ngayon, kaya ko na. Kaya, yun, sinasabi ko na gagawin ko lahat, maipagtanggol ka lang. Kasi, at least, sa panahon ngayon, kahit paano, hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka. Gusto ko maramdaman mo na may anak ka na walang nararamdamang galit sa'yo. Kasi, yun, basta nakikita po ngayon ni Lord, wala akong nararamdamang galit sa'yo kasi biktima ka. Ikaw ang kinawawa dito. So, wala akong sa'yo. Basta ang nararamdaman ko ngayon, pagmamahal at syempre awa kasi bakit may ganong tao na inabuso. Talagang, sabi ko nga, sa napapanood ko nga po na palabas,
na inaabuso ang kahinaan ng isang tao, sa sariling ina ko pa po nangyari. Kaya sabi ko, hanggang malakas ako, hanggat ipagtatanggol kita sa kung sino man ang nagnanais na gumawa sa'yo ng ng hindi tama. Gusto kong itanong ulit ito, Nay, Apo. na kung magkakaroon ulit kayo ng pagkakataon na mailipat kayo kahit nagsisimula na yung bahay. Actually, patapos na po sa Katekra. Pero ano talaga ba yung sinisigaw ng mo? Gusto mong malayo dito? Ngayong po, abang ang gusto ko talagang, sabi ko nga po nung time na, nung after nyo po akong dalhin sa dental, na mga ilang oras po yon, talagang binigyan ko yung sarili ko na mag-isip. Parang yun, yung dating kagustuhan ko na gustong lumayo. Pero kahit ngayon po, kahit papaano, parang ang gusto ko na lang po talaga is nakahiwalay kahit papaano kay Lolo. At least po, yung halimbawa, nandito pa rin po kami sa isang compound, pero yung alam kong hindi siya, parang hindi po kami. So, ganun pa rin yung mo? Opo. Hindi talaga siya magbabago kahit na nalaman mo na yung... Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi, sa akin lang naman, tinanong ko ulit baka kasi ngayon, Apo. na buo na yung talagang nagsasabi kami na siya yung tatay mo, yung lolo mo. Parang kaya ako tinanong ulit kung magbago yung desisyon mo, open yung promised land para sa inyo. Ang ano ko naman kay nanay, baka kasi natatakot si nanay, baka may banta sa kanya, kaya talagang ayaw niyang lumayo. Kasi ito, pwede naman natin tong iwan kay lolo niyo. Hindi naman porke kakalasin natin to. Po talaga, nababasa ko naman nga po yung mga comment. Diba? Pero hindi ko po alam, siguro... Lahat, 99%. Ang panawagan po talaga nila, ilipat po kayo sa promised land. Yan nga po, pero siguro po, parang hindi ko po alam sa sarili ko. Alam ko pong possible po na sabihin ng iba na parang ang tagdan yung hindi po talaga sisikmurain na ganon. Hindi talaga, Ate Karen. Opo, pero kahit ako naman nung una, di ba, na ako na. Pero sabi ko, mahal ko yung mga magulang ko. Pero nakita ko si mama mo, nakilala ko siya, mas parang may natakot ako na para bang pagsisihan ko yung mga dapat na kailangan kong gawin, yung pag-aalaga na may mangyari nga, tapos hindi ko man nagawa, di ba? Kaya nanay, may natutunan din ako talaga yung pagmamahal. Kahit ganun man ang sinapit niya sa papa niya. Ako po, masasabi ko po talaga na yun, nababasa ko nga po na ilipat na nga lang po kami sa promised land. Pero parang medyo sa panahon po ngayon, alam ko pong darating yung araw na makakalayo po kaming dalawa ni nanay na sa ngayon, parang hindi po talaga kaya ng pagkatao ko na ganyan nga po. Kahit sabi niyo nga po na kahit ganun kasama yung nagawa ng magulang ni nanay sa kanya, is nandun pa po yung talagang totoong pagmamahal niya at pagpapahalaga na kahit delubyo yung dinanas niya sa taong yon. Ako po bilang kasi hindi ko pa po malaan na talagang anak or apo, basta inaano ko po sa akin bilang apo, bilang anak po ng nanay ko. Talagang gusto ko, wala rin po talaga akong pagsisihan sa dulo. Kasi kahit nga ganun yung katotohanan na nalaman ko, gusto ko pa rin meron pa rin po talaga sa 100%. Meron pa rin po talaga sa buwang sa akin na gusto ko kahit hanggang dulo, hanggang huling hantungan po ni Lolo, at least mabigay ko po yung pag-aalaga na wala po talaga akong pagsisisihan kasi sabi ko nga po, mabilis po talagang yung konsensya ko. Ayoko po talaga na ganyan, parang kaya mo naman pero hindi mo ginawa. Ayun po kasi talaga yung, siguro talaga pong hinubog po ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mabuting anak. Kaya yun po yung masasabi ko na parang hindi po talaga kaya ng ko na kasi. Na umalis dito. Opo, kasi marami sa panang Ay kuya,
Ano po, ano man po. Hindi ko po din kaya po kasi magulang. Hindi po sa kanya, hindi namin makikita yung mundo. Nagpapasalamat din po ako. Hindi, sa amin lang naman, Nay, ang sa akin lang, pinapaabot ko sa inyo na Yung mga comment ng mga... na yung kung ano po yung concern sa inyo, yung love. Kasi sila po yung nasasaktan. Nasasaktan din ho sila. So, part na kayo ng Tekram family. Kumbaga, inaano lang nila, Tatay Ram, dalhin mo na sila sa Promised Land, baka mapahamak pa nga si Ate Karen. Pero kayo pa rin yan, Nay. Kasi si nanay mo, natatakot siya kung parang tatalin doon o makuno siya. Wala po. Sa akin lang, Nay, kaya po actually, binabasa ko lang po yung comment. Si tatay lang po yung Opo. Ako yung parang sinasagot niya kasi yung mga binabasa ko na nababasa mo din naman. So, kaya po sabi ko, tawagin ako pagka ganun pong may, alam ko na po yun, kahit ako hindi ako marunong bumasa. Kinukutuban na po alam ko, sasabihin ni tatay yun. Kahit na po siya hindi naman po siyang nakakuha talaga sa akin. Yung pinsan ko, nagtatalo po kami. Sabi ko naman, bahala na sa inyo yung Diyos. Ikaw naman kako, ayaw mo talaga. Bahala ka pag akong namatay ka. Hindi na kita, bahala na ang Diyos sa iyo. Hindi ko siya pupuntahan, nakaganti na ako. Yung ba siya, namatay na siya. Sa mga kagaya mong biktima, yung ganyang pinagdadaanan, Nansay, sa mga yung parang same situation ko po. Yun ba, ang may advice ko po sa inyo, alam ko pong possible na may mas matanda po sa akin na talagang nalaman din po ang katotohanan sa buhay niya. May advice ko lang po bilang kapwa niyo tao at kapwa niyo naging bunga lang din po ng madilim na pangyayari sa magulang natin. Wag po tayong mahiya kung ano talaga yung pinagmulan natin. And then kung may possible na may doubt kayo na galit sa nanay nyo, kasi siyempre sa nanay nga po tayo lumabas, wag na wag nyong sisisihin. Kasi ano man yung sitwasyon ng magulang nanay natin, PWD man, or ano man ang sitwasyon, buo man ang talagang normal siya, wala tayong karapatang sisihin siya. May possible na papasok po sa utak natin na dapat sisihin natin yung nanay natin kasi bakit hindi siya lumaban, hindi siya, parang wala po siyang naging boses sa sarili niya. Masasabi kong hindi naman po lahat ng magulang natin is talagang may kakayahan. Kasi, sabi nga po, may kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong kahinaan na, syempre, parang, sabi nga, ang nanay, talagang, papunta pa lang tayo, pabalik na po ang mga magulang, ang nanay natin, or ibang talagang mga single parents na talagang sabi natin, buo talaga yung pagmamahal niya sa anak niya. Wag nating ikakahiya, and especially, wag natin ikakahiya yung nanay natin, kasi kahit sinong babae, kahit sinong nanay, hindi gugustuhin na ganun po yung maging mangyari sa buhay niya. Kasi lahat naman po tayo, ang gusto nating maging buhay is tahimik, masaya, buo ng pagmamahal. Talagang puno ang bahay ng pagmamahal. Pero sa sitwasyon na ganito, kailangan lang natin mas lakasan pa yung loob natin. Hindi po dahilan na nalaman natin ang katotohanan na sa ganito, ang gagawin natin is kitilin ang buhay natin. Kasi wala po tayong karapatan na kitilin ang buhay natin kasi pahiram lang po sa atin to ng Diyos . Kaya kailangan gawin natin is alam natin na tama. Na at least masasabi sa atin ng Panginoon po na hindi sayang yung binigay kong buhay sa taong ito. Hanggat may bukas, may pag-asa. So kay nanay po, sa mga nanay natin na ganito po yung nangyari, bigyan natin sila ng liwanag para tayong bilang anak nila na naging bunga ng madilim na pangyayari sa kanila is tayo yung
gawin nating instrumento para bigyan sila ng liwanag na sa madilim na buhay nila is maisip pa rin nila na hindi sila nag-iisa sa laban na to. Kasi ngayon, hinubog tayo ng Panginoon na tayo po yung maging anak sa kanila, para magbigay liwanag sa kanila na masabi ng magulang natin na eto na kahit ganito yung nangyari sa buhay ko, may pag-asa pa. May pag-asa na lumiwanag na kahit punong-puno na ng kadiliman ng paligid natin, may liwanag pa rin na nagbibigay daan para makamit natin yung kasiyahan na gusto natin. And especially, yon, wag na wag po natin ikakahiya kung saan tayo nagmula. Hindi man hindi man maganda, at mag-thank you na lang tayo kay Lord. Kasi sabi nga, parang inilikha po niya tayo sa mundong ito kasi may dahilan. May purpose tayo. Ako bilang bunga lang po ng hindi maganda, masasabi kong may dahilan si Lord kung bakit ito yung buhay na talagang pinagmulan ko. And masasabi kong thank you po kasi ito yung dahilan kung bakit matatag ako ngayon, kung bakit masasabi kong kapag binato na ako ng malaking bato, kahit papano, kayang-kaya kong tumayo at labanan ulit. Kasi hindi man madali yung pagdadaanan natin na malaman natin ng katotohanan. At least ginagawa natin yung best natin para unti-unting magliwanag yung madilim na buhay natin. Kasi kung sasabayan natin ng agos ng pagsubok na madilim, wala pong mangyayari sa buhay natin. Talagang mag-aano lang sa atin na kung sasabayan natin ng madilim, hindi natin makikita kung ano yung purpose ni God, kung bakit niya tayo binuhay. So, ano po natin, sulitin natin, gawin natin yung alam nating tama. At least, hindi man tayo sa magandang paraan, tayo yung gumawa sa sarili natin ng tama na alam nating ikakagusto ng Lord na sasabihin niya na hindi sayang kung bakit niya tayo binuhay. Parang ibig sabihin ni Ate Karen Katekram, kung sasabayin mong mali, wala na ka naman papupuntahan eh. Yes po. Bagay, dadrive mo ba yung buhay mo dito sa tama o sa mali? Yes po. Ganun lang po yung ano. So siya, kung sasabayan niya nga po yung mali, wala naman talaga mangyayari sa buhay niya. Kung bukas yung isip niya, ang ganda nga ng prinsipyo, pananaw at prinsipyo ng isip ni Ate Karen. Siya naman din ang mapapahama kung sasabay siya sa masama, sa mga nangyayari. Ngayon, dahil pinipili niyang maging mabuti at alam niya yung tama. Kaya salamat po ha. Salamat. Akala ko si nanay kanina eh. At least na ginawa na siya. Kasi pero, po, sige na, marami pong salamat kasi po, malapit na po kasing matapos eh. Wala po yan, maliit na bagay. Oh.